Hello po mga ka-PH. Ang problema natin ngayon ay hindi tayo makalabas sapagkat nakakasulasok talaga ang ulap natin dyan. Oh. Makikita natin sa harap. Ayan po. Sobrang lakas ng ulan at papalakas pa ito. Saka ilang araw ng palaging ganito, palaging ulan. Tapos yun nga. So ipakita ko na lang sa inyo yung puno ng tugop na sobrang tanda na talaga at sinasabing merong giveaway. Ito, ayan, ito yung tugop. Di yan maklaro. Sa gilid lang siya ng highway. Ayan, ito naman yung ano na sapa dyan. Ayan, malaki po yan. Konting trivia lang mga kaibigan. Ang kwento dito guys ay meron daw nagpapakita na tikbalang dito. Pagkatapos meron din silang mapapansin na kapag gabi na meron naglalakad na parang mga madre. Minsan naman ay ililigaw nila yung mga naglalakad. At dahil dyan, maraming naniniwala na meron talagang treasure dahil sa mga kababalaghan na nangyayari sa lugar na kung saan nakikita ninyo ang puno. Okay mga ka-TH, bale ikwento ko lang sa inyo ang mga nakakakilabot na karanasan ng mga sinaunang tao dito. Bago sinasabi itong merong treasure sa mismong kinatitirikan ng puno, ay may kababalaghan na mga istorya tungkol dito sa punong kung tatawagin ay tugop. Sa mga naka-familiar na dyan, alam niyo na to. Hindi naman ito isang uri ng hardwood, pero mahaba naman ang lifespan ng klase ng punong ito. Kaya masasabi natin na ito pa rin ay nabibilang sa mga benchmarking o benchmarker ng mga sundalong Hapon, dahil sa ito ay hindi naman agad-agad mamamatay, lalong-lalo na kapag sobrang laki. Ang sabi pa nga dito ay panahon pa daw ng mga Kastila. Yun ang sabi ng mga matatanda rito. At simulan ko na nga ang pagkwento ng mga nakakakilabot na karanasan dito para na rin na malinawan kayo na kung ano ba talaga ang istorya sa likod ng punong ito. Noon pa daw, dahil isa pa itong maliit na sityo, siyempre wala pa itong kalsada na ito, at yung creek na makikita natin dyan ay galing yan sa kabila, sa gilid ng puno. At ngayon nga lang yan nagkaroon ng imburnal sa mga bagong henerasyon na, pero noon pa talaga ay diretsong tatawirin mo yung maliit na creek, kasi maliit lang yan na creek. Tapos walang tulay. May isang pagkakataon na may isang binata na napadaan dyan dahil galing siya sa panliligaw sa isang dalaga. At nang umuwi na siya, mga alas 11 yata yun ng gabi, ginabi siya, at siya lang yung naandyan at natapat na talaga siya dyan. May naaninag siyang mga tao na walang mga ulo.
As in wala talagang mga ulo, nakikita niya. At walang mga damit. Diyan mismo sa sapa na yan, diyan niya nakita noon. At siya ay matanda na ngayon. At base na rin yan sa kwento niya. At nagimbal siya talaga nung mga time na yon. Kaya parang lumalabas yata yung kaluluwa niya sa kanyang katawan. Para bang sinasabing mahihimatay na siya sa oras na yun. Pero talagang nilakasan niya yung loob niya at tumakbo siya. At minsan din ay merong napadaan dito noon na another halimbawa naman na mga karanasan para mas magets ninyo ang mga ganitong pangyayari sa mga naniniwala ng ganito kababalaghan. Pero ito ay patungkol talaga sa treasure ha. Ikwinento ko lang sa inyo kung bakit sinasabing may treasure dito, kasi naniniwala sila na meron daw pinatay sa mismong punong ito matapos ibinaon yung kayamanan. At according din yan sa mga nakakasaksi noon, sa mga nakatira dito na mga matatanda na, wala naman silang hilig sa mga ganon, mga treasure na yan, pero nakita daw nila. Merong mga live pointer na buhay pa ngayon na nagsasabing meron nung nagaganap na paghuhukay dyan mismo sa kinatatayuan ng puno. At malalim daw. At marami ang mga Pinoy na pinapahukay. At talagang nakatirik na talaga ang punong yan, kasi sabi nga ay ito ay panahon pa daw ng mga Kastila. So wala pang mga Hapon, ito ay nag-i-exist na mga ka-TH. At sinasabi pa nga na meron daw ditong kapre. Yung iba naman nagsasabi na merong agta. Kahit sa makabagong henerasyon na nga na meron ng kalsada diyan, sinisemento na ginawa na ng imburnal, meron pang mga pangyayaring sinasabing may mga kababalaghan na nangyayari, tulad na lamang na may mga madre na 3 madre daw na pabalik-balik sa area na yan. Kaya hinala nila meron ding pinatay na madre dyan noong mga panahon pa ng mga Kastila. So samot-sari man ang kwento, sinasabi pa nga na meron daw treasure din daw malapit sa punong ito, na hindi sa mga Hapon kundi sa mga sa mga Espanyol. Ibig nilang sabihin hindi lang sa Hapon kundi meron din sa mga Espanyol. Yun siguro ang ibig nilang sabihin. Kaya pinapaunawa ko na lang sa inyo ang mga ganito, na kapag merong mga kababalaghan, inakala ng iba o ng mga naniniwala sa mga kababalaghan na merong pinatay malapit sa puno o may treasure. So hindi naman lahat, yung iba lang na naniniwala. Pero meron naman tayo mga iba't ibang pananaw. Meron akong in-insert na mga photo na ito raw ay mga patunay na merong mga nakatagong kayamanan, kasi sa mga HTM na nakuha sa mismong puno. Pero itong isa na ito ay parang buto, pero ito ay nakuha sa ibang lugar, hindi ito doon sa sinasabing tugop. Sa kaibigan natin to, pero hindi natin pwedeng i-mention. Pero yun ang mga halimbawa ng mga HTM na madalas makuha kapag ganon. So hanggang dito lang muna mga ka-TH, at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe naman mga ka-TH. Keep watching!